So pagka sinabing forward, definitely meron tayong neutral conductor. Ang impedance naman po natin dito ay 20 variable 30. At tulad din ng previous problem, we're going to calculate the line current and we will be drawing the phasor diagram. So, siyempre, let us go first the circuit diagram. So 20 varying near negative 30. Picture na. Now say this will be our line A or conductor A, conductor B, or line B, C. And then ito po yung ating neutral. Now, sa tunay po yan ay may kulay. May color coding po yung ating conductor. Ang kalimitan yung ating hotline, yung ABC ay red, white, at saka black. Ang neutral po ay hindi pure green, parang may stripe siya o kaya gray. Walang purple. So hindi po rin sinabi kung ano yung 3 phasors natin, basta 3 phasors. Now, part po ng ating 3 phasors yung, of course, yung voltage, 208 volt, CBA system. Okay, gawin po natin na rin ay ito. A din po ito. So, siyempre, hindi na po natin yung N ay N na po. Kari ay B, at kari ay C. Ngayon, nasa saan po yung ating mga line current? Ito. Ito rin, IA, IB, at saka IC. And then, itong isang ito, siyempre, will be the neutral current. So, kung may line current, may phase current. And what, nasan po yung mga phase current natin? Ay dito ha. Ito. The direction should be papunta lagi po dun sa neutral. And this will be our IAN. And what can we say? IA is equal to IAN. Ito naman po ang ating IBN. Nasa equal sa IB. And this one will be your ICN, which is equal to IC. Okay. Ano po ang technique natin dito? Subscript. Kung kukunin po natin ang IAN, paano po natin gagamitin ang subscript? Dahil ang subscript po nito ay IAN, so, siyempre, alam po naman natin na ang current ay voltage divided by impedance. And the voltage VAN divided by isa naman po ang ating impedance. Yung IBN ay the voltage VBN divided by J. And ICN is equal to BCN divided by J. Ay saan po natin kukunin itong tatlong ito? Ay di doon sa ating voltage gradient.
As I said, nakadepende ang triangle natin sa sequence. The given sequence is CBA. And ano pong gusto nyo gawing reference vector? Huwag naman BAB, maraming ka natin kanina eh. BBC. So, dahil po CBA, wala po tayo ng BA. So, this is our triangle. The reference vector is BBC. So, this is our BBC. E di sigurado na po tayo nito ay A. Then what is this point? Ang ikot po ay So ito po ang BBC. Ito yung BAB at itong BCA. But remember, ang Y po tayo. What we need is BAN, BBN, and BCN. Itunin po natin itong N na ito. So this is our BAN. This is your BBN. And then this is your BCN. Let's start with BAN. So ano pong sabi ko? Pag Y, ito po ay phase voltage. Pag Y, ang phase voltage ay B line divided by square root of 3. Ano nga po ang ating yun? Ito po ay B line. So 208 over square root of 3. And what is the bar angle? Negative 90. Negative 90 po. Nasa negative y because of the arrow. And what is 208 all over square root of 3? For convenience, ilawin na lamang po natin 120. Sa exam, hindi niyo po pwedeng sabihin for convenience. For convenience, hindi po So, BBN is 120. Ano po ang bar angle ng BBN? 30. Positive 30. Kung kayo po'y nalilito, pwede niyo pong ilagay dito yung ating reference na BTC or yan yung ating x-axis positive. And how about your BCN? That is 120 bar angle. Say positive angle. No? Lagi pong with respect sa reference. 150. And again, pag nagkamali kayo lang, hindi mali na po itong tatlong karo. Again, it hurts. It really hurts. Now, here are the line currents. Dito po sabi natin, ang IA ay equal sa IAN equal to, ano po ang ating BAN? 120 bar angle negative 90 and our impedance is 20 bar angle negative 30. That is 6 bar angle negative 60. That's it. So madali po po pag Y dahil nga po ang I line ay equal sa I base. Your ID, yan na po yung sagot na, is equal to IBN, is equal to, ano po ang BBN natin? 120 bar angle 30 divided by 20 bar angle negative 30. And that is equal to 6 bar angle 60.
Now, the last one will be your line current IC. Ito ba equal sa phase current ICN? Gagamitin po natin ang BCN. 120 bar angle 150 divided by 20 bar angle negative 30. At ito po equal sa 6 din. Bar angle 180. Tapos. Ipapabahala ko po sa inyo ang patient diagram. Hindi na po kayo makakabuo niya ng Toyota. Mitsubishi. Tesla na Tesla. Kasi Y connected. Base sa example nito, pagka po Y connected, madali po ang computation ng current. Dahil nga ng relationship na I-line is equal to yes. By the way, check po natin sa unang problem natin. Dito po ang ating problem kay delta. Ano po ang relationship ng I-line sa I-phase pag delta? Your I-line is equal to square root of 3 times I-phase. Dito po itong ating mga phase current. Now, ito pong 20 itong ito, i-multiply nyo ng square root of 3. Anong nalabas? 38.11. You know. That's 8.11. Wow. And then, pag-balance po, out of phase by 120. By the way, ito po, ang load po natin ay balance. Ito po ang ating source na ito is considered balance. Eh, hindi nyo po pag yan po ginawa nyo pang unbalance, hindi nyo po masosolve yan. Kasi yan ang representation ng ating triangle. Okay. Sabi ko po sa inyo, napakahalaga ng phase sequence. Katulad nga, pagka nagkabit kayo, nag-synchronize kayo ng dalawang generator. Dapat tayo magsaparas kong sequence. Ito po, tuloy na nangyari. Isang kumpanya sa Batangas, hindi ko na lamang po sasabihin. Breaker naman po ito. Ano ko po yung breaker? Circuit breaker. So may mga sequence din po yan. Eh basta na lamang po ikinabit yung circuit breaker sa line o sa conductor. Nung in-energize po sa buo. And how much is that circuit breaker? Around 200,000. Mura lang. In just wala pang isang minuto kasi na-energize sa buo. Compared sa Lazada. Although hindi pa po ako nakaka-encounter ng generator na magkaiba ng sequence na pinanggal. Kasi pagka nasira nga naman ng generator, hindi money is being wasted. Okay? So I think that's all for today. Para naman sa Thursday, next week pa tayo, no? Yes po. Again, so concentrate po kayo sa content. Hindi na po ako magbibigay na Lalaki pa na ako to. kasama kayo na pong libro ay Songs of Time at saka 2001. 1,000 travelers po. O yung try yung road, anong pangalan lang? Yung sinasabi ko sa inyo 1001, yung reviewer. Apo. Yes po.